Another day, another mini vlog, another kwentuhan na naman as for today's vlog. For today's vlog ay samahan nyo naman akong tuparin ang isa sa mga pinapangarap ko sa pulpa nung ako'y bata pa. Ang makasakay nga sa eroplano. Oo, talaga namang napakasimple lang ng pangarap ko ang makasakay sa eroplano at kung ano ba talaga ang pakiramdam ng makasakay sa eroplano. Saan tayo? Nag-flight tayo ngayon. Di tayo sa barko. Nag-beach tayo. Sa araw ngang ito ay hindi ko alam na matutupad na pala yung aking pinapangarap na makasakay nga sa eroplano. Laking pasasalamat ko nga dito sa aking partner na siya talaga ang nakatupad ng aking pangarap na dahil nga sa kanyang pa-surprise na ito, na ni sa hinagap ay wala talaga akong kaalam-alam o ka-idea na talagang makakapag-travel kami sa eroplano pa kami makakasakay. Kung makikita nyo talaga nung nakasakay pala ang ako sa taxi ay talagang manghang-mangha ako at nagtataka ako kung bakit dito kami bumaba. Pero nga dahil alam kong mahal talaga ang pamasahe dito sa eroplano ay hindi pa rin ako nag-expect. Ang ginawa ko nga lang ay pinagmasdan ko ang airport. Tinitingnan ko siya at namamangha ako na ganito pala talaga ang itsura ng isang airport. Oo mga B talaga ngayon pa lang talaga ako nakapasok sa airport. At habang naglalakad nga ako niyan ay talagang blankong-blanko ang isip ko at hindi ko alam kung totoo ba talaga itong mga nangyayaring ito. Ang tanging pumapasok nga lang sa isip ko na yan ay talagang nasasabi kong makakasakay na ba talaga ako sa eroplano? At sa ngayong araw ba talaga ito ay ako makakasakay na ba talaga? Kumbaga tanong na tanong ako sa sarili ko. Halo-halong emosyon talaga ang nararamdaman ko ng mga oras emosyon na may halong kaba, takot, at saka excitement. May flight tayo ngayon, tanga. Oo, ay di ganyan kasweet si Sir Ken. Ganyan talaga niya ako batiin na talagang ganyan ako kamahal niya. Pero talagang ang isip ko niyan ay talaga namang totoo ba talaga ito? At nang makita ko nga itong kapit ni Sir Ken ay talaga namang nasabi ko, totoo na talaga ito at wala na talagang atrasan. Charis. At sa mga oras na nga yan ay tamang-tama na lang na pinagmamasdan ko ang bawat detalye nitong airport. Dahil nga hindi ko rin masasabi kung ito ang una at huli kong pagpasok dito sa airport na ito. Kaya ang tanging ginagawa ko lang ay sulitin at pagmasdan lahat ng pangyayari sa mga oras na yan. At ang ginagawa ko nga ay sumusunod na nga rin lang ako kay Sir Ken kung ano nga bang gagawin dahil hindi ko rin talaga alam ang gagawin. Dahil nga siya na nga ang ilang beses na nakapasok dito at nakasakay ng eroplano. At siya na rin talaga ang may idea kung ano ba talaga ang gagawin. Kaya ako ito, Disney Princess lang ang peg. Charis. At kung dati ay napapanood ko lang ito sa mga vlogger, itong mga may pinipindot-pindot na ito, ay ngayon ay nararanasan ko na rin. Pinagmamasdan ko nga lang dyan si Sir Ken kung ano nga ba yung mga pinipindot niya dyan. At pagkatapos ay dumiretso na nga kami dito at nilagay na nga namin itong aming mga dala-dala. Maaga pa nga nang makarating kami dyan kaya almost 2 hours pa rin ang inintay namin bago yung aming flight. Uy, aming flight. Nasabi ko na rin ito sa wakas, Charis. At eto na nga yung time na tinatawag na nga kami. Dahil nga andyan na nga daw yung eroplano na aming sasakyan, sabi ni Sir Ken. Dahil nga wala naman akong alam kaya eto sumusunod na lang talaga ako. O ay diba? At eto na nga yung eroplano na aming sasakyan papuntang Boracay. O ngayon, alam nyo na kung saan talaga kami pumunta. Sa Boracay talaga mga kung tutuusin ay mas malapit talaga sa amin ang Boracay dahil isang barko lang ang sasakyan at mas makakatipid ka. Sadyang ginawa lang talaga ito ni Sir Ken para ma-experience ko daw ang makasakay ng eroplano. Kaya medyo napapaluha nga ako dahil naiisip niya na iparanas din sa akin yung kanyang mga nararanasan. Kahit baga pa low budget ay nagagawa pa rin niya ito at nagagawa niya talaga ng paraan. The long wait is over at eto na talagang totoong-totoo na talagang sasakay na ako ng eroplano at talaga namang sobrang excited ko. Ay kulang na lang man din ay mapakagat ako sa gulong ng eroplano. Ay ganun man din ang kasabihan ng mga matatanda na pag first time mo daw ay makagat ka sa bato. Ay dahil nga walang bato at gulong lang ang makikita mo dito ay gulong na lang ang akagatan ko, Charis. At syempre hindi ako papayag na hindi aaura dito. Talaga namang sinulit ko ang pag-video dito sa mga oras na yan. O edi ba't bigla akong gumanda? Bagay na bagay wari ako maging flight attendant. Wag lang ating nan ang height, Charis. At eto na nga ni, the reality is here, Charis. Papasok na nga ni ako sa mahiwagang pintuan ng eroplano. Alam nyo ba guys na isa rin sa rason kung bakit excited ako makapasok ay kumbaga gusto ko rin tingnan ang itsura ng mga flight attendant. Dahil nga sa dakilang chismosa ako ay gusto kong makita na kung gaano baga kaganda at katotoo na magaganda talaga ang mga flight attendant. Dahil nga sa kakapanood ko sa TikTok ay nakikita ko nga na yung mga nagte-trending itong mga flight attendant. Ay wari ko ako'y natutumboy talaga pag nakikita ko sila. At totoo nga talagang napakaganda nila. At fast forward at eto na nga at nahanap ko na nga itong aking seat number. At nang makita ko ay wari ko'y gustong gusto kong maglupagi wari sa sahig at bakit ako hindi nakaupo sa window seat. Ay waring gusto ko man ding magtatambling at
nakakapang-iyak. Bakit baga ako'y napunta pa dito sa dulo? Anong pagkamalas ko naman yun? At ang nakikita ko nga ni mga nakaupo sa window seat ay parang ilang beses nang nakasakay ng eroplano, waring mag-iyak man din. Nganing sabihin ko, nguy, paupo naman po ako naman muna. First time ko lang, gusto ko lang sulitin, charis. Pero dakilang makulit ako ay hindi pa rin ako magpapapigil. At ito, zoom ko na lang at na makita ko man lang kung ano itsura baga ng labas. At gaya na nakikita ko nga din sa mga video at ganito din ang itsura talaga at talagang nakakamangha. At ang isa pa nga ning nakakayak ay hindi kami magkatabi ni Sir Ken. Wala man lang maraming video ang naranasan, charis. Ay tama, ako na lang ang magbibideo at suluhin ko na lang itong moment na ito at enjoyin na rin kahit ganoon. Malay mo naman sa sunod at business class na, charis. Huy, mas mahal yun. Pero walang imposible basta mangarap ka. Libre lang ang mangarap at magpursige para matupad yun. Gaya nga ng mga oras na ito at ang isa sa mga pangarap ko ay natupad nang wala akong kaalam-alam. Kaya nga, mangarap ka lang na mangarap hanggat gusto mo, walang limit yan. At syempre, habang nangangarap ka ay samahan mo na rin ng pagpupursige. At syempre, isama mo si Lord sa mga pangarap mo. At magugulat ka na lang na hindi lang ito ang mga mararanasan mo. Kaya naman sa mga oras na ito ay sobrang thankful ako dahil isa ito sa mga pangarap ko. At hindi ko makakalimutan ang mga oras na to. Dahil noon ay isa rin ako sa mga batang nangangarap at kumakaway sa malayo habang pinagmamasdan ang lumilipad na eroplano. Nangangarap na sana balang araw ay makasakay rin at maranasan ang nararanasan ng iba kung ano bagang pakiramdam sa eroplano. At fast forward, dahil dakilang inggitera ako ay eto, nakikuha rin ako ng payong. Ay gaya nga ng sabi ko sa inyo ay first time ko ito, kaya kung anong nakikita ko sa kanila ay gagayahin ko, charis. O ay di gaton niya, saan ang punta, dahan-dahan. Huwag nyo nang pansinin ang lapad ng aking likod at talaga namang ganyan na yan, wala nang pagbabago dyan, charis. Yun lang for today's video. Salamat sa inyong panonood. See you next vlog. Pag sinipag. Mwah.